Marami po sa ating mga problema ay masasagot lang sana kung meron tayong pera. Amen? Isang malaking amen. Most of our problems, if not all, are money related. Kung gutom ka, basta't may pera ka, makakakain ka. Kung may sakit ka, basta't may pera ka, magagamot ka, gagaling ka. Kung naiinip ka, basta't may pera ka, malilibang ka. Kung nalulungkot ka, basta't may pera ka, darami mga kaibigan mo, sasaya ka. Kung gusto mong manalo sa politika, dapat marami kang pera. Amen? Amen. Kung pangit ka, basta't may pera ka, gaganda ka, gagwapo ka. Amen? Money solves many of our needs and problems in life. Ang katapat lang minsan ng problema mo, pera. May nabasa po ako. Mababasa nyo din po ito sa Biblia. Look at the book of Ecclesiastes. How it describes money. It says, money is the answer for everything. And money is a shelter. Isang tahanan, isang bahay, magbibigay sa iyo ng lakas, yang magtatanggol sa iyo sa lahat ng problema basta't merong kang pera. At ngayon po, nalaman po nila sa pag-aaral, nakakatalino pala ang pagiging mayaman. Nung pong mga 1921, meron pong isang psychologist, ang pangalan po niya ay si Lewis Terman. Gumawa po siya ng isang eksperimento, pag-aaral sa Stanford University. Tinignan po niya ang mga estudyante. Graduate nila, sinubaybayan po niya, in-evaluate niya. Sino yung mga nagtagumpay, sino yung mga nabigo sa kanila. At gusto niyang malaman, kahit na sila ay nag-aral sa isang very exclusive, prestigious university, bakit meron pa rin po mga nabibigo? Bakit merong mga nagtatagumpay? Bakit merong mga naghihirap? Bakit merong mga talagang umangat sa kanilang buhay? At ano po ang nakita niya? Ano daw ang reason ng success and failure kahit na sila ay nag-aral? Ito po ba ay dahil sa kanilang personality? Is it a question about nationality? Is it really a question about upbringing? At alam niyo po na bigla itong si Terman dun sa kanyang natuklasan, sa kanyang naobserbahan. Sino yung mga nagtagumpay pagkatapos ng kanilang pag-aaral? Sila daw po kadalasan yung mga nanggaling sa mga high-income household. Ibig sabihin, yung kanilang mga pamilya mayayaman na. At ibig sabihin, yung kanilang mga pamilya mahihirap o naghirap. Sila daw po yung mga may pamilya na kung saan yung mga family members nila hindi daw po nakapag-aral, hindi sila nakapagtapos. Wala po talagang kultura doon po sa pamilya ng pag-aaral, ng pagsusumikap. So ang conclusion po ni Terman ito, na kahit daw bigyan mo ng napakagaling na isip o utak ang isang tao, kahit na genius ang isang bata, hindi pa rin daw po sapat yan para magtagumpay siya. Nakita po niya sa pag-aaral, napakalaki ng epekto ng kahirapan sa tao. Na kahit na pagkatali-talino ng tao, nasisira ang kanyang isip, nasisira ang kanyang disposisyon dahil sa karanasan ng kahirapan. It means that poverty really changes the minds, the attitude, the perspective of a person. Dahil sa kahirapan, minsan yung mga magagaling, nagiging kawawa. Kaya totoo po, iba ang lakas mo pag may pera ka. Amen? Mas malayo ang mararating mo sa buhay kapag mayaman ka. Amen? Bago po kayo makipagpatayan para sa pera, ha? Ito lang din po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Ito din ang gusto kong huwag niyong kalimutan. Yes, money can help you to go far in life, to be successful. And yet, there are negative effects of desiring money.
Una, tingnan niyo po. Dahil po sa pagnanais natin na magkapera, dumarami din po ang problema ng tao. At ano po ang problema ng tao? Unang-una na po dyan, nagkakasakit ang tao. Dahil pinapatay niya ang kanyang sarili para lang magkapera. Napakaganda po nung kasabihan that we spend our health to have wealth. And yet, in the end, we spend our wealth to regain our health. Mga kapatid, kung wala kang wealth, basta't meron kang health, hindi po ba ikaw ay pinagpala na? Amen? Because we know that health is wealth. Maiksi lang po ang buhay. Huwag mong uubusin ang lakas mo para lang magkaroon ka ng pera. Dahil sa iyong pagnanasa na magkaroon ng pera, yan din ang nakaka-stress sa'yo. Yan din ang nakakapagbigay ng sakit sa iyong pangangatawan. Go back to the teaching of Jesus. Kahit na pagkadami-dami ng iyong pera at kayamanan, hindi mo makikita ang buhay diyan. Ang pangsukat kung gaano kaganda ang buhay ay hindi mo naman makikita doon sa dami ng kanyang pera at kayamanan. Minsan, kung sino pa nga yung may kakaunting pera, may kakaunting kayamanan, sila yung merong peace of mind. Sila yung merong magandang karanasan sa kanilang buhay. So, the desire for money will not eventually give you good health and peace of mind. Amen? But second, negative effect of desiring money. Nang dahil po sa pera, minsan yung mga matitinong tao, nagiging masama. Naalala niyo si Judas? Di ba nung pinili naman niya ng Panginoon, pinagdasal pa ng Diyos. Nagkamali ba ang Diyos sa pagpili sa kanya? Sigurado nung umpisa, matinong tao si Judas. Pero kalaunan, bakit napasama siya? Ano po yung posisyon ni Judas sa mga apostol? Siya daw yung tresorero. Siya po yung humahawak ng bulsa nila. Siya yung humahawak ng kayamanan. At nakasulat din po sa Ebanghelyo, nangungupit daw siya. Kumukuha siya ng pera. At bakit niya pinagpalit ang ating Panginoon? Dahil nasuhulan siya. Pinagpalit niya ang ating Panginoon. Di ba? Ang tanong pa nga niya, magkano? Tingnan niyo po kung ano ang epekto dahil ikaw ay nabubulag sa pera. Yung kabutihan mo, nakakalimutan mo. Yung katinoan mo, nagiging kang hibang. Pinagpapalit mo ang mabuti dahil lang sa iyong pagnanasa magkaroon ng pera. Nung pong minsan, dito sa isang chapel ko, nabigla ako kasi ang daming naglilinis. Tuwang-tuwa ako, wow, sabi ko, sipag. Nung nagtanong ako, bakit naglilinis sa chapel? Napag-alaman ko, yun pala, babayaran sila ng gobyerno. Ay, hindi ko na po babanggitin kung ano yung mga tawag sa kanila. Alam nyo na kung sino yung mga yan. No? At nagtataka ako, pagkatapos ng 5 minuto, nagpalit ng damit. Sabi ko, pagod na pagod yata, pawis na pawis. Bakit nagpalit ng damit? No? Agibaing itsura. Yun pala, nagpapapicture. Yun pala yung modus ng iba. Daw iba yung itsura nila at ito yung ipapakita nila, isasubmit nila para bang naglinis daw sila ng 1 buwan doon sa chapel. Tingnan niyo po yun, tingnan niyo. Yun ba ang matino at matuwid na gawa? Hindi. Nanloloko sa gobyerno. Para saan? Para lang sa pera. Ganyan ba ang gusto nating komunidad, lipunan? Ganyan ba ang gusto nating pag-ugali ng mga tao na nawawala ang kanilang katinoan, mabuti nilang kaisipan, sila nagiging hibang dahil lang sa pera? But third negative effect of desiring money, ang dahil sa pera, nagiging tamad ang tao. Hindi po ba? Tingnan nyo yung mga ayaw magtrabaho, yung mga tambay, yung mga marites dyan. No? Bakit hindi sila nagtatrabaho? Kasi alam nila meron silang mahihingan, meron silang mauutangan, kasi meron silang inaasahan. Pero wag niyong bigyan yung mga yan. Hayaan niyong magutom sila. Magigising ang mga yan. Magtatrabaho sila.
Yan po yung problema nila sa Amerika. Dahil binibigyan po ng welfare, tulong, yung mga mahihirap. Ayaw na magtrabaho. Yung masarap ang buhay. Naghihintay ka na lang. Makakatanggap ka ng pera. Kumakain ka, matutulog ka. Diba? Sarap buhay. Pero ang tanong, ano ang nangyayari sa iyo? Anong ginagawa mo sa regalo ng buhay na pinagkaloob ng Diyos sa iyo? Wala kang nagagawang mabuti, wala kang nagagawang maganda, sayang lang. Sinasayang mo ang biyaya ng buhay dahil umaasa ka lang na ikaw ay bibigyan ng pera. Panghuli, ang isang masamang epekto ng pagnanais sa pera, alam naman po natin, ay kaya mong makasakit at kaya mong makapatay. Walang kaibig-kaibigan pagdating po sa pera. Walang kamakamag-anak pag pera ng pinag-uusapan. Hindi ko po alam, sigurado nabalitaan nyo na yung nangyari dito sa Mexico, Pampanga, na kung saan walang kaawa-awang pinagpapatay itong mag-asawa kahit na nandoon po nakasakay yung kanilang maliit na anak sa sasakyan. Sinong pumatay? Mga kaibigan pa nila, kasama nila sa negosyo. Ano ang motibo? Dahil daw po sa pera. Nakakatakot. Dahil sa pera, kaya mong pagpalit ang iyong pagkatao. Ang dahil sa kayamanan, kakalimutan mo na merong kang kaluluwa. Yes, money answers a lot of our problems. And yet, we should also realize that money also create more problems than it solves. So the question is, what will we do with money if it causes fortune and misfortune? What should we do with money if it gives us good and bad effects and fruits in our life? Tandaan niyo po ito, ang problema wala sa pera. Ang problema nasa pagtingin, pag-uugali at paggamit ng tao sa pera. Amen? Walang kasalanan ng pera. Ang may kasalanan, ang tao na nagnanais at gumagamit ng pera. Mag-ingat po tayo. Dahil ang mga tao na mahal nila, concern nila ang pera. Ano ang tawag ni Jesus sa kanila? Sila'y mga mangmang. Sabi ni Jesus, you fool. At ang mga matatakaw sa pera, ang mga ganid sa pera, agad kinukuha ng Diyos. Sabi ni Jesus, dito sa mayaman, narinig natin sa Ebanghelyo, tonight, today, your life will be demanded of you. So money is not bad, but we should have the right attitude towards money and we should use money rightly. Tama sana ang ating pag-uugali at tama sana ang ating paggamit sa pera. So my dear friends, 3 things I want you to remember about money. Number 1, do not equate money with happiness. Do not equate money with happiness. It does not mean that when you have money, you're guaranteed to become happy. Amen? But second, money is a good tool in life, but money is a bad God. Do not worship money, worship only God. And third, do not love money. Love God who gives you more than money. So, tandaan niyo po yan, baunin niyo, tatak niyo sa isip at puso niyo para hindi kayo maligaw, hindi kayo malito, at naway ang inyong buhay ay maging mabuti at makapagpabuti kayo sa buhay ng iba. Ulitin ko po, una, hindi dahil may pera ka na automatically o agad-agad ikaw ay magiging masaya. Pangalawa, magandang gamitin ang pera, huwag kang magpapagamit sa pera. At pangatlo, huwag mong mamahalin ang pera. Mahalin mo ang Diyos na magbibigay sa iyo higit pa sa pera at kayamanan. May kasabihan po napakaganda that when you use money to solve your problems, that is called an expense. Gumagastos ka pag ginagamit mong pera para tugunan, sagutan ang iyong problema. But when God solves your problem, that is what we call grace.
and mercy. Money, many times, is not the answer to some of our deepest problems. And yet, through God's help, we know that we can be helped in our toughest times, in our most deepest challenges and sufferings in life. Money is a grace. Kapasalamat tayo pag tayo nakakatanggap ng pera at kayamanan. But remember also, God's grace is more than money and wealth. So my dear friends, let us seek work for God rather than money. And you will see, what does God give us? He gives us life. He gives us wealth. He gives us peace. He gives us joy. He gives us eternal life. See? Wow. Multiple graces. So, let us pray, my dear friends, that God corrects our minds towards money so that we can correctly live our lives and become more blessed every day. Amen. There is a great miracle also, a great blessing when you bless other people. Amen? Pinagpapala ang nagkakawang gawa. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Kahit na wala kayong dala na supot, papakainin kayo. Ititira kayo sa kanilang mga kabahayan because the laborer deserves his payment. Merong magandang balik palagi ang taong gumagawa ng maganda sa kanyang kapwa. God will always send people to help us if we do His will. Remember that. Kamakailan lang po dito sa parokya dahil nagpe-fiesta. Kami po ay nagde-design sa mga harap ng mga chapel, ng mga simbahan. Karoon po ng aksidente sa isang volunteer natin. Dahil yung dinesign po nila, nahulog sa kanya. Alam nyo naman po na may bagyo, humangin po ng malakas, ito pong malaking plywood, sakto po sa kanya. Tumama po dito sa ulo, sa kanyang noo. At nag-crack po, pumutok yung kanyang noo dito. So agad po sinugod sa hospital. Tinawagan po ako. Napakarami pong dugo. And to make matters worse, hindi lang po pumutok yung noo, yung pong salubsob ng plywood, pumasok pa po dito sa kanyang noo. Yan problema, wala daw pong pera. Paso din daw po yung kanilang PhilHealth. Sabi ko, pabayaan nyo yun. Sige, paggamot nyo. Kailangan daw po itahi. At tinawag ako, nangangailangan daw po ng 10,000 pesos para daw po doon sa pagpapahospital. Hindi ko po iniisip yung presyo, hindi ko po iniisip yung bayad. Sabi ko, huwag nyong isipin yan. Paggamot nyo, nagsaserve natin yan, nagsaserve, tumutulong sa simbahan, di natin binabayaran. Lahat ng gastusin niya, akong bahala. Lahat akong magbabayad. At nagbigay po ako ng 10,000 plus 1,000, 11,000. Panggamot po yung 1,000. Para alam nyo lang po, sumisweldo ako. Yung sweldo ko po is 5,000 pesos per month. Mag-umpisa po nung naging pare ako, 2013, yan na po yung sweldo ko. Hindi po tumataas yan ha. So kahit na po may inflation, ganun pa rin po ang sweldo ko monthly. So para po, alam nyo lang ang konteksto, binigay ko po yung 2 buwan na sahod ko para po sa volunteer. Pero ako po hindi nag-aalala. Why? Dahil tingnan niyo po kung ano nangyari. Nagkaroon po ng milagro. After a few hours na nangyari po yun, nagbigay po ako ng 11,000 pesos. Meron pong dumating dito sa parokya. Isa pong follower. At sabi po niya, Father, ang tagal ko na pong gustong pumunta dito sa parokya. Alam niyo po ba, Father? Araw-araw, bawat umaga, kayo po ang pinapakinggan ko. Nung broken-hearted po ako, nung di ko alam po anong gagawin ko sa buhay, kayo po nakatulong sa akin. Your inspiration. Thank you po, Father. Nag-donate, nag-abot po ng envelope. Alam niyo po kung magkano yung envelope? 25,000 pesos. Nagbigay ako ng 11,000. Ilang oras lang, dumarating ang tulong ng Diyos. Binalik niya yung 11,000. Aba, may sobra pa. Isn't that a miracle? Bakit natatakot kang tumulong? Kasi iniisip mo na kauubusan ka. Iniisip mo na kawawalan ka. Wala pong nawawalan sa mga
tumutulong. Tandaan niyo po yan. Amen? Yung mga tumutulong, tinutulungan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, huwag po kayong masyadong mahigpit sa hawak niyo sa grasya ng Diyos. Alam niyo po kung anong reason bakit naghihirapan pumasok ang bendisyon sa inyo. Kasi tingnan niyo, higpit, napakahigpit ng hawak niyo. Diyan sa inyong pera, diyan sa inyong mga kayamanan, ibukas niyo yung palad para makatanggap kayo sa Diyos. Amen? If you want to receive more, then give more. Kung binigyan ka ng Diyos, tandaan mo, hindi lang yan para sa iyo. Para din yan sa ibang tao. Anong sabi ni Jesus? Malaya ka nakatanggap, malaya ka ding magbigay. Lahat ng nasa iyo ay hindi dahil pinaghirapan mo lang yan. Tandaan mo, tinulungan ka ng Diyos. Tumulong ka, babalik sa iyo yan, umaapaw, sobra-sobra pa.